Ito pala ang nangyari, kaya nawala ng parang bula ang mga sinaunang advanced civilization. Noong 9,000 years ago sa lugar na ngayon ay Pakistan, nabuo ang isa sa mga pinakamatandang sibilisasyon at ito ang Indus Valley Civilization o tinatawag ding Harappan Civilization. Ang mga Indus ay gumawa sila ng mga sistema para sa patubig, mga bahay na may 2 palapag at mga swimming pool. Pero sa buong panahon nila, hindi sila nakipaggiyera kahit na minsan. Pero noong 1300 BC, bigla na lang nawala ang buong sibilisasyon ng Indus. Nag-iwan na lang sila ng mga bato, pinsala na mula sa sunog na parang nagmula sa malakas na pagsabog. At ang lugar na ito hanggang sa ngayon ay may mga radiation pa din na kalat-kalat sa mga kalsada. Nakakagulat, pero para silang tinamaan ng biglaang kamatayan. Ganun pa man sa parehong panahon, yung mga sinaunang Indian epics sinabi nila na merong napakalakas na liwanag na kasing liwanag ng 1,000 araw ang nangwasak sa kanilang buong sibilisasyon. So ibig sabihin ba nito, atomic bomb ang bumura sa sinaunang Indus Civilization? O di naman kaya ay nagkaroon ng nuclear bomb noon? At yan ang ating aalamin. 200 years ago, isang explorer na si Charles Mason ang bumisita sa Punjab, na ngayon ay parte na ng Pakistan. Dito niya nadiskubre ang mga labi ng isang sinaunang syudad. Dito niya din nakita ang Harappa, isa sa mga capital cities ng Indus Civilization. Ang Harappa ay naitatag noong Bronze Age pa around 2600 BC, pero nung mas lalo pa nila itong hinukay, nalaman nila na may mga settlements na pala doon as early as the 7th millennium BC. Ang territory ng Indus Civilization ay kumalat sa buong valley ng River Indus na may area na around 1 million square kilometers at katulad na ito ng size ng modern-day Bolivia. Sa panahon nila, ang Indus Civilization ay may population na almost 5 million people. Mas marami ito kumpara sa pinagsama-samang populations ng Mesopotamia, Ancient Egypt at Ancient China. At halos 100 years after ng discovery ng Harappa, may isa pang malaking city ang nahukay at ito ang Mohenjo-daro na ang ibig sabihin ay Mound of the Dead Men. Around 35,000 people ang nakatira doon at sa panahon ng 2nd millennium BC ay napaka-futuristic na ng city na ito. Dito na imbento ang toilets at hindi lang ito basta kubeta sa likod bahay, kundi mga full rooms ito na nasa mga bahay na connected pa sa drainage system. Ang Mohenjo-daro ay hinati sa 2 part. Ang lower part ay residential area at ang streets dito ay pare-pareho ang design, north to south at east to west. Sa tabi ng mga buildings, may mga jugs para itapon ng basura, parang bins or garbage cans ito sa ating panahon. Ang upper part naman nito ay ang citadel na may grain silo, trading quarter, baths, isang malaking public water tank na 12 meters ang haba, 7 meters wide at 3 meters deep. May layer of tar din ito sa sahig para hindi tumagas ang tubig. Bukod pa may mga giant barrel din sila para sa tubig ulan. Sinasala nila ito para maging inuming tubig. Ang fresh water na nasala nila ay pinapadaloy nila sa mga tanks sa pamamagitan ng mga parang tubo. Dahil dito, laging fresh ang water sa mga tangke nila. At ito ang panahon na hindi pa alam ng mga tao kung paano tumunaw ng bakal. Ganun pa man, ang Indus Civilization din ay may sariling writing system. Nakarecover ang mga scientists ng ceramic tablets or seals na may drawings ng animals, deities at symbols. At sinabi ng mga dalubhasa na ang mga Indus ay nagsusulat from right to left, pero ang meaning ng kakaibang hieroglyphs at kahulugan ng tablet ay nananatili pa ding misteryo. Ang kabihasnan ng Harappan ay tulad din ng sa Mohenjo-daro. Ang Mohenjo-daro ay napapalibutan ng mataas na pader. Ang historians ay iniisip na pag may panganib, pwede magtago ang mga tao sa malaking citadel, pero hindi para sa mga kaaway, kundi para sa mga pagbaha. Ang kakaiba pa, walang armas o army ang Indus Civilization at heto pa ang matindi. Mga around 2600 BC, may mga tablets sa Mesopotamia ang nakita na nagbabanggit ng trade sa malayong lugar. May mga golds, silvers, coppers ang dinadala mula doon papunta sa Mesopotamia. Ibig sabihin nito sa dagat ang export ng Indus at may mga commercial fleet na sila noon pa man. Mayaman at develop na din pala ang mga syudad nila noon pero wala silang army o tigapagtanggol. So kung mayaman silang sibilisasyon noon, hindi ba sila ginawang target ng mga mananakop? Sa katunayan, magaling siguro sa diplomasya ang namumuno sa Indus Civilization, kaya wala silang kaaway. Pero kahit ganun,
hindi pa din sila nakaligtas sa malaking sakuna noong 1300 BC. Bigla na lang nawala ang civilization na ito. Ang naiwan lang, mga sira at mga mysterious tablets. Pero paano nga ba nawala ang buong sibilisasyon? May mga scientists na sinasabi na dahil daw ito sa Sarasvati River, natuyo daw ito kaya lumipat ang mga tao sa plains ng River Ganges at saka humalo na sila sa ibang civilization. Ayon naman sa ibang theory, nawala ang Indus dahil pinutol nila lahat ng mga puno sa kagubatan para gawing kahoy, kaya naman ang resulta naging disyerto ang lugar, nagkaroon ng tagtuyot, kaya umalis na ang Indus Valley Civilization at pumunta sa ibang lugar. May iba pa na nagsasabi na baka cholera or malaria epidemic ang dahilan, pero walang ebidensya ang nakita sa mga excavations na sumusuporta sa mga theories na ito. Sa kabila nito, may nakitang kakaiba ang mga archaeologists. Noong 1922, sa excavation sa Mohenjo-daro, may nakitang mga buto ng mga around 40 na katao sa lower city sa mga kakaibang posisyon, parang biglaan ang kamatayan nila. Noong 1977, sinuri ni researcher David Davenport ang site. Nakakita siya ng isang hukay mga 50 meters in diameter. Ang mga bato sa loob ay parang natunaw at naging glassy. Pwedeng mula ito sa sobrang taas na temperatura, mga 1,500 degrees Celsius. Parang may naganap ditong malakas na explosion na halos katulad ng sa nuclear. Sa Rajasthan naman sa northwest India, nakita ng mga archaeologist ang layer ng radioactive dust, 700 kilometers ang layo mula sa Mohenjo-daro. Pwedeng nanggaling ang radioactive cloud mula sa nuclear explosion. Nakita rin ang traces ng radiation sa mismong syudad. Sa ancient Indian epic na Mahabharata, may nabanggit sila dito na may malakas na eksplosyon ang naganap noong unang panahon na kayang sumunog ng buong nations. Ibig sabihin ba nito may parang nuclear explosion ang nangyari sa Mohenjo-daro? Pero malabo ito mangyari dahil sa katunayan, thousands of years pa ang lumipas bago pa nagkaroon ng nuclear power plants at weapons sa ating mundo. So paanong nuclear ang dahilan? Hindi pa nga ito naiimbento noon. Para masagot yan at tignan natin ang Oklo Uranium Deposit sa Gabon, Africa. Noong 1972, napansin ng uranium processing plant workers sa France na iba ang ore galing sa Oklo mine. Lahat ng deposit sa Earth ay pareho dapat ang dami ng uranium-235 na palaging 0.720,000% ng material. Pero sa Oklo, 3,000% na mas kaunti. Ibig sabihin nawawala ang around 200 kilograms ng uranium na sapat na para gumawa ng halos 5 nuclear bombs. So, saan kaya napunta yung uranium isotope na yon? Si Pierre Curie, isang professor ng chemistry sa University of Arkansas, nag-calculate siya na 2 billion years ago, ang proportion ng uranium-235 sa Oklo mine ay umabot ng 3%. At sapat na ito para gawing natural nuclear reactor ang Oklo mine. Akala ni Curie na nag-ooperate ang reactor na ito in cycles. Kapag umabot ang groundwater sa deposit, mag-o-on ito ng kalahating oras. Tapos pag nag-evaporate ang water dahil uminit sa reactor, titigil ang process. At saka mag-resume ulit after ang 2.5 hours. At nagtuloy-tuloy ito sa loob ng 500,000 years. At sa panahong iyon, halos 10 tons ng uranium-235 ang nabulok sa Oklo Natural Reactor. Kung may reactor na ganito malapit sa Mohenjo-daro, baka ito ang nag-cause ng nuclear explosion na sumira sa Indus Civilization. Pero may isang bagay na hindi talaga tugma. Sa mga kwento ng Indus, may description sila na higit pa sa malakas na explosion ang naganap sa kanila. Hindi kaya bulalakaw ang bumura sa kanila kasi sabi nila na mas malakas pa daw sa explosion ang nangyari. At kung totoo ito ay malamang isang malaking bulalakaw ang pumulbos sa kanilang lahat. Ganun pa man, 1,000 years matapos mawala ang Indus Civilization, si Ashoka, ang ruler ng Maurya Empire ang pumalit. Nag-decide siya na gumawa ng secret society. Gusto kasi ni Ashoka na itago lahat ng knowledge nila sa mga tao. At tinawag niya itong 9 unknown men. Ang siyam na pinakamatalinong tao sa empire ay sumulat ng 9 books na naglalaman ng lahat ng breakthrough knowledge ng past at present. Ang mga books na ito ay tungkol sa microbiology, cosmology, physiology, gravity, sociology, propaganda, light, communication, at alchemy. Ang knowledge na nasa mga books na ito ay mas advanced pa sa modern science.
Halimbawa, ang physiology book naglalarawan ng touch of death technique na nagturo kung paano pumatay sa pamamagitan lang ng single touch. May mga legend na nagsasabing ang information mula sa book to ang ginawang basis ng martial art na judo. Ang communication book nagsuggest na alam ng 9 unknown men ang existence ng aliens. Ang book on flight nag-describe sila ng paggamit ng light bilang sandata. Ayon naman sa China, ni-claim nila na ginagamit nila ang anti-gravity laws mula sa gravity volume for research. Pero mas interesting, alam ng 9 unknown men ang tungkol sa radiation at nagamit nila ito sa kanilang interest. As early as in 1879, si Louis Jacoliot, isang French writer, sa kanyang book na Occult Science in India, nag-theorize siya na isa sa books ng 9 unknown men ay nag-describe ng water sanitation technique based sa exposure sa radiation. Sabi ni Jacoliot, patunay dito ang River Ganges. Kahit maraming sewage at iba pang muck na napupunta dito, malinis pa rin ang river. At kinumpirma ito ng modern-day researchers. Si Pradeep Bhargava, isang hydrology professor sa Indian Institute of Technology, Roorkee, ang sinabi niya, kahit madalas maraming microorganisms at bacteria sa river water na umuubos sa oxygen reserves, hindi ito ang case sa Ganges. May 25 times more oxygen ito kaysa ibang river. Pwede itong mag-suggest na may something na nagsisira ng microorganisms at nagdi-disinfect ng water. Pero hindi alam ng modern-day science kung ano talaga ito. What if alam ng 9 unknown men ang tungkol sa radiation at itinago nila ang information sa kanilang books sa matagal ng panahon? Kung ganoon, hindi nakakagulat na sa oras ng end ng civilization, nagamit ng tao ang radioactive decay at radiation para sa kanilang benepisyon. Pwede rin na ginamit ng Indus civilization ang knowledge na ito hindi lang para sa water sanitation, kundi para din may prototypes to sila ng nuclear weapons. At pinapatunayan ito ng maraming historical inconsistencies gaya ng absence ng army o defensive structures sa Mohenjo-daro. Bakit kapag gagawa ng defensive walls at magpapakain ng hundreds of soldiers kung may weapon ka naman na kayang bumura sa mga kalaban? Pero paano nagkaroon ng post-explosion crater sa isa sa main cities ng Indus civilization? Pwede kaya na may nuclear weapons din ang kalaban nilang civilization? Sa totoo lang, ang inventions ng ancient Indian civilizations ay sobrang kakaiba na hindi impossible ang nuclear weapons. Halimbawa, ang local epic ay nagbibigay ng comprehensive description ng flying machines na pwede rin gamitin for space travel. At tinawag nila itong Vimanas, ang first mention ng flying chariots, at makikita ito sa Ramayana, isa itong ancient Indian epic na sinulat sa pagitan ng 800 and 300 BC. Ang Vimanas ay isang pyramid-like aircraft na may round base na hahati ito sa maraming levels na may portholes sa walls at may dome sa itaas. Sabi ng ancient Indian epic, mabilis lumipad ang Vimanas, parang kasing bilis ng hangin, at nagpapakawala din ito ng melodious sound. Iba-iba din ang uri ng Vimanas, depende sa shape at interior. Ang ilang Indian temples, mukha silang flying objects mula sa labas. Ayon sa local beliefs, ginamit ng mga gods ang Vimanas. Pero si Professor Dilip Kumar Kanjilal mula sa Calcutta Sanskrit College na expert sa ancient languages, naniniwala na baka totoo ang Vimanas. Sabi niya, pinapagana ito ng mercury vortex engines at pinapatakbo din ito ng turbines at ang energy na nabubuo dito ay pwedeng gamitin para makalipad. Ang Mahabharata na sinulat between 400 BC at 400 AD ang nag-describe ng Vimanas na pinapatakbo ng lightning. Hindi lang ito lumilipad, pero nakakaabot din ito sa upper layers ng atmosphere maging sa space. May legends din na nagsasabi na ginamit ng gods ang Vimanas para labanan ng demons at isa sa mga battles na ito ay nangyari pa sa moon. Detalyado itong inilarawan sa Ramayana at ayon sa epic, Vimanas ang ginamit ng mga gods para makarating sa moon. Kahit legend lang ito, may mga strange, out-of-place artifacts na nakita sa moon from time to time. Halimbawa, noong 1971, nung dinala ng Apollo 14 ang lunar rock samples, may nakita ang mga scientists na tipak na galing sa Earth. Ayon kay David Craig, isang lunar geologist mula sa Lunar and Planetary Institute sa Houston,
Nabuo ang rock na ito sa planet around 4.5 billion years ago. Pero paano ito napunta sa moon? Hindi maibigay ng scientists ang eksaktong sagot. Ang common belief, may piece ng rock na natanggal dahil sa impact ng meteorite around 150 million years after ma-form ang Earth. Dahil mas malapit noon ang moon sa atin, may mga pieces ng rocks mula Earth ang napunta sa surface nito. Pero nakakapagtaka na nakasurvive ang rock na ito sa moon for billions of years. Hindi kaya Vimana ang dahilan kaya may napuntang tipak sa moon? Pero kung nagdududa ka pa rin na totoo ang Vimanas, ay pwede mong tingnan ang Dragon spacecraft ng SpaceX. Dinisenyo ito para magdala ng mga tao at cargo sa orbit ng Earth. At halos katulad po ang hugis nito sa hugis ng Heavenly Chariot mula sa ancient Indian legends. Pero ayon sa Epic, hindi lang for air at space travel ginamit ang Vimanas. Pwede rin itong gawing weapons na nagbabagsak ito ng single projectiles mula sa taas ng syudad ng kalaban. Inilarawan ito ng legends bilang charged with all the power of the universe. At ngayon natapos mo ang video na ito, anong masasabi mo? Naniniwala ka ba sa alien? Ikomento mo sa baba ng video na ito ang sagot mo para malaman din namin.